Ako si Joel, isang construction worker mula sa isang maliit na bayan sa Mindoro. Hindi ko akalaing isang gabi lang ang babago sa buhay ko. Mahilig akong maglakad pauwi mula sa trabaho, kahit na minsan dumadaan ako sa masukal na bahagi ng aming lugar. Pero ang gabing iyon ay hindi ko malilimutan, dahil naligaw ako sa gubat, at doon ko nakaharap ang isang bagay na hindi ko inakalang totoo. Gabi na noon, madilim ang langit, at tanging liwanag ng buwan ang nagsilbing gabay ko. Paliko-liko ako sa makitid na daan, hanggang sa napagtanto kong hindi ko na alam kung saan ako papunta. Sinubukan kong bumalik, pero parang paikot-ikot lang ako sa parehong lugar. At saka ko naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Gusto mo bang ituloy ko ang kwento para mas kapanapanabik? Ako si Joel, isang construction worker mula sa isang maliit na bayan sa Mindoro. May asawa at isang anak ako, kaya't araw-araw akong nagsusumikap sa trabaho. Mahirap man ang buhay, hindi ako sumusuko para sa pamilya ko. Pero isang gabi, habang pauwi galing sa trabaho, may nangyari sa akin na hindi ko kailanman malilimutan. Naligaw ako sa isang gubat, at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko akalaing totoo. Gabi na noon, at dahil sa pagod, nagdesisyon akong dumaan sa isang shortcut, isang maliit na daan sa gilid ng kagubatan na madalas kong tinatahak. Karaniwan, wala akong nararamdaman na kakaiba rito. Pero noong gabing iyon, parang may bumibigat sa pakiramdam ko. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Walang huni ng kuliglig, walang kaluskos ng dahon, parang patay ang buong kagubatan. Nagpatuloy ako sa paglalakad, pero habang lumalalim ako sa gubat, napansin kong parang hindi ko na alam ang dinadaanan ko. Dapat ay nasa kalsada na ako ngayon, pero bakit puro puno at madamong daan ang nakikita ko? Sinubukan kong bumalik sa dinaanan ko, pero parang paikot-ikot lang ako sa parehong lugar. Nagsimula akong kabahan. Inilabas ko ang cellphone ko para gumamit ng flashlight, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, namatay ito, kahit puno naman ang battery kanina. Doon ko naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Nagsimula akong maglakad ng mas mabilis, pero bawat hakbang ko ay may naririnig akong kaluskos sa likod ko. Tila may sumusunod sa akin. Huminto ako saglit, pilit na pinakikiramdaman ang paligid. Muli, katahimikan. Pero nang ilawan ko gamit ang natitirang liwanag ng aking flashlight, nakita ko ang isang anino sa likod ng isang puno. Mahaba ang mga kamay nito, payat ang katawan, at ang mga mata, pulang-pula, parang nagliliyab sa dilim. Napalunok ako. Hindi ako makagalaw. Bigla itong gumalaw ng mabilis, hindi naglalakad, kundi tila lumulutang sa ere. Dahan-dahan itong lumitaw mula sa likod ng puno, at doon ko nakita ng buo ang anyo niya. Isang nilalang na may mahaba at matulis na mga kuko, may balingkinitang katawan, at may maitim na balat na parang sinunog. Ang bibig nito ay punong-puno ng matatalas na ngipin, at ang dila nito ay mahaba, parang ahas. Aswaang, bulong ko sa sarili ko, habang nanlalamig ang katawan ko sa takot. Alam kong wala akong laban kung magpapaiwan lang ako sa kinatatayuan ko. Sa isang iglap, tumakbo ako ng mabilis kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naririnig ko ang malalakas na yabag sa likod ko, tumatakbo rin ito, at mas mabilis ito kaysa sa akin. Sa sobrang takot, nadapa ako. Napamura ako habang pilit na bumangon, pero bago ko pa maitukod ang aking kamay sa lupa, naramdaman kong may humawak sa paa ko, malamig, matulis, at mahigpit. Sumigaw ako. Pilit akong nagpumiglas, pero unti-unti akong hinihila nito pabalik. Sang, sigaw ng nilalang, tila nagagalit na para bang gutom na gutom ito. Doon ko naisip ang sinabi ng lola ko noon, kapag may nilalang na sumusunod sa'yo sa dilim, kailangan mong ipakita na hindi ka takot. Pero paano? Nanginginig ang buong katawan ko. Naisip kong kunin ang rosaryo na palagi kong dala sa bulsa. Hawak ang maliit na krusipiho, buong lakas akong nagsalita. Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka. Sigaw ko. Isang malakas na alulong ang narinig ko, at biglang bumitaw ang aswang. Sa sandaling iyon, hindi na ako nagpatumpik-tampik pa, tumakbo ako ng hindi lumilingon, hanggang sa narating ko ang daan palabas ng gubat. Pagdating sa bahay, hindi ako makapagsalita. Nanginginig ako habang niyakap ako ng asawa ko. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat, o kung totoong nangyari iyon. Pero mula noon,
hindi ko na muling dinaanan ang gubat na iyon. At ang tanong ko ngayon, kung totoo nga ang aswang, ilan pa kaya sila ang nagtatago sa dilim, naghihintay ng kanilang susunod na biktima. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit kong naiisip ang hitsura ng aswang, ang pulang mga mata nito, ang mahaba at matutulis nitong kuko, at ang nakakatakot nitong sigaw na halos magpahinto sa tibok ng puso ko. Pero sa kabila ng takot ko, may bumabagabag sa isip ko, bakit parang gusto akong kunin ng aswang na iyon. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ng matandang albularyo sa aming baryo, si Kapedro. Matagal na siyang naninirahan roon at maraming beses nang nakaranas ng kababalaghan. Nang ikwento ko sa kanya ang nangyari sa akin, biglang tumahimik ang matanda. May mali sa kwento mo, Joel, sabi niya, habang hinihigop ang mainit na kape. Kung karaniwang aswang lang yon, dapat pinatay ka na niya. Pero bakit hindi ka niya kinagat? Bakit hindi ka niya sinaktan? Napalunok ako. Tama nga siya. Ano pong ibig sabihin niyo, Kapedro? Tanong ko. Huminga ng malalim ang matanda. May dahilan kung bakit naligaw ka sa gubat. May dahilan kung bakit hindi ka niya tinuluyan. Nagdesisyon akong bumalik sa gubat kasama si Kapedro. Hindi ko alam kung tama ang gagawin ko, pero gusto kong malaman ang totoo. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalaman kung ano talaga ang nangyari. Habang naglalakad kami papasok sa kagubatan, parang may bumibigat sa pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa amin. Huminto ka, bulong ni Kapedro. Nararamdaman mo ba? Tumango ako. Ang paligid ay muling naging tahimik, masyadong tahimik. Para bang pinapanood kami ng kung anong nilalang. At saka namin narinig ang kalusko sa mga dahon. Sa pagitan ng mga puno, unti-unting lumitaw ang isang figure. Ang parehong nilalang na nakita ko noong nakaraang gabi, ang pulang mata, ang maitim na balat, ang matatalas na kuko. Pero hindi ito umatake. Sa halip, nakatingin lang ito sa akin. Parang may gustong sabihin. Si Kapedro ang unang nagsalita. Sino ka? Dahan-dahan, ibinuka ng nilalang ang kanyang bibig, at doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Boses ng tao ang lumabas mula sa kanyang bibig. Hindi ko nais na saktan siya. Nanlaki ang mata ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kilala kita, Joel, patuloy ng nilalang, habang unti-unting bumababa ang kanyang kamay. Matagal na kitang pinagmamasdan, matagal na kitang hinahanap. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig kong tanong. Saglit itong tumahimik, tumingin kay Kapedro, bago bumalik ang titig nito sa akin. Ako ang nawawala mong kapatid. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa sa narinig ko. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makagalaw. Kasinungalingan yan. Sigaw ko. Paanong magiging kapatid kita? Aswang ka. Napayuko ang nilalang, tila ba nasaktan sa sinabi ko. Hindi ko ginasto to, Joel, pero ito ang sumpang ibinigay sa akin. Doon ko naramdaman ang kamay ni Kapedro sa balikat ko. Joel, may hindi ka pa alam tungkol sa pamilya mo. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. Ano pong ibig niyong sabihin? Napabuntong hininga ang matanda, matagal nang may sumpa ang angkanyo. May kasunduan noon ang ninuno niyo sa mga nilalang ng gubat. May ipinang akong isa sa inyo na magiging kanila, kapalit ng proteksyon sa pamilya niyo. Nanghina ang tuhod ko. Hindi ko matanggap ang narinig ko. Ako ang naging alay, bulong ng nilalang. Ako ang kinuha nila noong bata pa ako, at ngayon, nalaman kong may buhay kang hindi ko naranasan. May pamilya kang hindi ko nakilala. At gusto kitang makita. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Dapat ko bang paniwalaan ang isang nilalang na muntik nang pumatay sa akin? Pero sa ilalim ng kanyang nakakatakot na anyo, may nakikita akong lungkot. May nakikita akong pangungulila. Anong gusto mong mangyari? Tanong ko. Saglit siyang tumingin sa langit. Tila ba hindi sigurado kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Gusto kong bumalik sa pagiging tao. Napatingin ako kay Kapedro. May paraan po ba? Tahimik siyang tumango. May paraan, pero hindi madali. At may kapalit. Napalunok ako. Ano pong kapalit? Tumingin sa akin si Kapedro, at sa boses na puno ng seryosong tono, sinabi niya ang mga salitang nagpalamig sa dugo ko. Isa sa inyo ang kailangang magsakripisyo. Nanginginig ako sa sinabi ni Kapedro. Isa sa inyo ang kailangang magsakripisyo. Napatingin ako sa nilalang na nagsasabing kapatid ko siya. Kahit may takot sa puso ko,
Hindi ko maiwasang maramdaman ang lungkot sa kanyang mga mata. Paano kung totoo nga ang sinasabi niya? Paano kung isa talaga siya sa amin? Anong sakripisyo ang kailangan? Tanong ko, kahit alam kong baka hindi ko magustuhan ang sagot. Muling tumingin si Kapedro sa akin. Isa sa inyo ang kailangang manatili sa anyong ito, para makalaya ang isa. Nanlaki ang mata ko. Ibig sabihin, kung gusto kong bumalik siya sa pagiging tao, naputol ang boses ko. Ayokong tapusin ang pangungusap. Ganon nga, sagot ni Kapedro. Muling nagsalita ang nilalang. Ayokong ipasa sayo ang sumpa, pero gusto kong bumalik. Gusto kong maranasan ang buhay na nawala sa akin. Parang may kung anong bamigat sa dibdib ko. Ako ang may normal na buhay. Ako ang lumaki kasama ang pamilya. Siya. Inagawan siya ng pagkakataon. Muling nagsalita si Kapedro. Hindi ko ipipilit sayo, Joel. Pero tandaan mo, hindi lahat ng aswang ay masama. Minsan, biktima rin sila ng kapalaran. Saglit akong pumikit. Pinakinggan ko ang tibok ng puso ko. At doon ako nakapagdesisyon. Gawin na natin ang ritual. Sinimulan ni Kapedro ang seremonya. Nagpahid siya ng langis sa noo ko at sa noo ng nilalang. Nagsindi siya ng kandila at binigkas ang mga sinaunang orasayon. Sa bawat salita niyang binibigkas, unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko ay may sumisipsip sa aking lakas. Napahawak ako sa dibdib ko nang maramdaman kong parang hinihigop ang espiritu ko palabas ng katawan ko. Nang tignan ko ang nilalang, nakita kong nanginginig siya, at unti-unting nagbabago ang anyo. Nagiging tao siya, at ako, dahan-dahan akong bumagsak sa lupa. Nangangitim ang balat ko, dumidilim ang paningin ko. Ang huling nakita ko ay ang mukha ng isang binatang kasing edad ko, ang nawalang kapatid ko. Hawak niya ang kamay ko, umiiyak. Salamat, Joel, bulong niya bago ako tuluyang lumunin ng kadiliman. Nagising ako sa malamig na hangin ng gabi. Nasa gitna ako ng kagubatan. Hindi na ako si Joel. Isa na akong anino sa dilim. Isa na akong nilalang nahuhulihin ng takot, ang bagong aswang sa gubat. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa kwentong ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Huwag kalimutang i-follow ang ating page para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Ingat po kayo palagi, at huwag basta-basta papasok sa gubat kung ayaw nyong.